Usapan natin yung Ma'am Banji, yung enrollment sa mandatory MySS Pension Booster. Yun yung dating tinatawag na WISP nga. So open ito, yung program na ito sa lahat ng members na wala pang retirement. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Thank you sa pag-click ng aking video. Good day po sa lahat ng mga nanonood. Sa mga bagong viewers at napadaan lang, by the way, I'm Tita Eda. Welcome to my channel. Ang channel na maghahatid sa iyo ng dagdag kaalaman tungkol sa government services, bagong mga balita at informative videos na galing sa legit na resources. Mag-subscribe na para updated ka. Sino po bang pwedeng mag-avail ng SSS Pension Booster, sir? Sige. Pag-usapan natin yung Ma'am Banji, yung enrollment sa mandatory MySS Pension Booster. Yun yung dating tinatawag na WISP nga. So open ito, yung program na ito sa lahat ng members na wala pang retirement, disability, total disability or death claim na naguhulog sa higit sa 20,000 na MSC. So ibig sabihin kung yung isang empleyado sumusweldo siya ng 30,000, yung 2,800 or yung 4,200 kasi yung magiging monthly contribution yan, yung 2,800 doon mapupunta doon sa regular na SSS program. Tapos yung 1,400 mapupunta yun doon sa mandatory MySS Pension Booster. So ibig sabihin automatic yan, Ma'am Banji, once na magbayad ka doon sa MSC na higit sa 20,000, enrolled ka na sa mandatory MySS Pension Booster. Pero kung may sobra pa, di ba sir, sabi ko nga may sumusweldo ng mga 50 mil dyan, di ba? Mga seafarers natin dyan, Kung di may ba? sobra pa, pwede sila mag-invest dun sa voluntary MySS Pension Booster. Yun naman, Ma'am Banji, open yan sa lahat ng members. Kahit na yung MSC nila mababa lang, 4,000 or nandun sila sa maximum, pwede silang sumali sa voluntary MySS Pension Booster, whether employed, self-employed, voluntary, or maging mga OFW natin pwedeng sumali doon. Basta meron lang silang at least isang hulog at saka wala pang final benefit. Correct. Dapat SS member ka, di ba? Yes. Oo. Kasi yung pinopromote nga natin dito yung regular din na SS program, pero pwede kang magdagdag using yung platform natin sa retirement savings, yung MySS Pension Booster. Oo, thank you sir. Naku, mga members, kung may katanungan kayo, naku, magpadala na kayo. Ito na po ang pagkakataon nyo para matutong mag-save, di ba? Para magkaroon ng additional funding. So yung, ano nga yung sinabi ko kanina, parang relax ka na lang. Hayahay. Hayahay yung buhay pagdating ng retirement. Ito po yung paraan, mag-save kayo dito sa platform namin, yung program namin na MySS Pension Booster. Saan po napupunta yan? Ayan, siguro paliwanag lang natin, ulit. Yung MySS Pension Booster, parang individual account po yan, Kung kayo po ay maghuhulog dito sa programang ito, lahat ng contribution nyo mapupunta sa inyong individual account and mag-earn po yan ng interest. Hindi kagaya po yan nung sa regular na SS program na pinupool yung fund tapos doon kinukuha yung benefit ng lahat ng member. Ito po, dahil individual ito, savings scheme, mapupunta yan sa inyong individual account. Pwede nyo po yung makita o ma-monitor gamit yung my.sss account. So pupunta po kayo doon, maglalagin kayo sa account nyo, kung enrolled na kayo at nakapaghulog kayo. Punta lang kayo doon sa inquiry na menu, i-click nyo yung contributions, tapos piliin nyo yung tamang tab. Kung kunyari, MySS Pension Booster na mandatory or voluntary MySS Pension Booster. So makikita nyo po dun yung inyong contribution plus yung inyong mga earnings. Pero sa ngayon po, hindi pa nakikita dun yung earnings kasi may inaayos pa tayo sa sistema natin. Pero yung contributions naman, reflected po dun. Oo nga, sir. Pero minsan kasi pag nag-access sila ng My.SSS account nila, ano makikita nila muna doon? Yung WIS Plus ba? Yung pa rin ba? Sa ngayon, dahil hindi pa siya na-update, kung mag-enroll si member, punta siya dun sa, mag-login siya sa account niya, tapos sa services menu, tapos enroll to. Sa ngayon, makikita pa lang nila dun, WIS Plus So, pero later on, mapapalitan naman po yun ng voluntary MySS Pension Booster. At Pihado, po bang ibig sabihin ng MySSS Pension Booster? Ano po bang benefits niyan? Thanks. Ayun. So, yun nga, ang ibig sabihin nun, pension booster, ibig sabihin ito yung programa ng SSS para pandagdag dun sa
regular na SSS program natin. So, pension booster, ibig sabihin, pagdagdag ito dun sa pension. Correct. Sa regular na pension. Sa regular na natatanggap pension, mo. yes. Oo. So, tapos, ang benefit nga dito, yung sinasabi natin, unang-una, pag dito ka nag-save sa programang ito, yung interest niya dito, compounded. So, ibig sabihin, kapag kumita yung pera mo, yung kita niyan, idinadagdag dun sa kabuuang ipon, tapos kikita rin yun ng interest. Oo, yung principal mo, Yung may principal. kita. Oo, at saka tapos may interest pa. Interest pa. So, yung Oo. interest mo parang ini-interestan din. So, Correct. doble-doble yung kita niya. Kasi, 'di ba, may mga ibang 'di ba, tawag dito savings na programs or na maliit lang talaga yung yung Kinikita. interest o yung kinikita naman, totoo yan. Dito malaki. Yung target nga natin 7.2 tapos kikita pa siya ng compounded. Tapos isa pa sa kagandahan dito, ma'am, sa voluntary MySS pension booster, wala siyang lapsation. Tapos kahit iwan mo yung pera mo dito, Correct. patuloy yung kikita. Oo. Tapos hanggang sa kunin mo yung benefit mo. Kasi may mga members tayo na kunyari nag-ipon ngayon tapos biglang ng ibang bansa. Oo. Pagbalik nila, sure sila na nandito pa yung pera nila. Nandito pa rin ang kumikita. SSS for Oo. life, no? Yes. Oo, hindi kagaya ng ibang mga savings Investment. program, Oo, investment savings. na may lapsation. Pagka Oo. hindi ka nakapaghulog, pwedeng mawala yung mo. Yung Oo, naihulog mo doon. sabay post ka na, no? Nasaan ka na? Budol ka, mga ganun yung scam, no? Naku, ingat po tayo dyan. Mas safe kung dito sa SSS Correct. Oo, sabi nga sa SSS, may forever ka. Okay, sir, may question tayo mula kay Jesusa Guerrilla Chaba. Philippine Social Security System. SSS, pwede ba senior dyan? 72 years old na po. Okay. Interesado si Lola. Sa ngayon po, gaya nung nasabi ko kanina, yung mga pwede lang sumali dito ay yung mga Oo, members sa ngayon. Sa ngayon. Pero meron po tayong development na gagawin na sa susunod na pwede pong sumali na yung mga retired pensioners natin dito. Kasi alam natin na na gusto din nilang mag-ipon actually para din sa kanilang pamilya, just in Correct. case na mawala na sila dito, pwede nilang maiwan yung mga naipon nila dun sa kanilang beneficiary. Ganun kasi ang attachment ng mga pamilyang Pilipino, Oo, di ba, sir? oo. Hindi natatapos, no? Tuloy-tuloy yan, no? Tama, mababa. Kaya, naku, mamaya may mga kwento tayo dyan isi-share, sir. Mula kay Raimundo Ignacio, mag 59 na po ako. Pwede ba ako mag-avail ng booster? Voluntary member po ako. Yes. Actually, wala tong tamang panahon kung kailan ka mag-i-invest. Ang diyan, ngayon ang tamang panahon, Wow. Dahil narinig niyo itong kagandahan ng My.SS Pension Boost, My.SS Pension Booster, pwede kayong sumali dito kahit 59 na kayo. Ang kagandahan lang, dapat mas malaki yung pag-iipon nyo kasi malapit na kayo dun sa retirement, no? Hindi kagaya kung bata ka magsisimula, pwedeng maliit kasi lalaki naman yan in the future. Ito kasi 59 na siya, pwede siyang mag-ipon dito. Medyo lakihan niya nga lang ng konti para maramdaman niya yung magiging Correct. benefit niya pagdating ng retirement. Siyempre, iba yung pakiramdam na, uy, ito na yung inipon ko, ito yung kinita. Oo Diba? naman. Actually, may experience ngayon isang kaibigan ko, nagpasok ata siya sa isang, ang tawag dito, long term, no? Pasok siya ng 100,000, kaya lang nung winidraw niya, ang liit lang talaga ng interest, 1% lang ata yung tinubo ng pera niya. Oo. For how many years? Tapos, nabawasan pa yun kasi may mga bank charges pag winidraw daw. Early withdrawal. Ganun nga yan Lalo kung hindi active yung account mo, Oo. meron yung dormancy na fee parang ganun Tapos, Lugi ka no? malulugi ka. Pero dito wala. Dito wala. Yes. Sure yan. Kasi ang taas nung rate natin, rate of return dito. Compared, meron tayong management fee, pero mababa lang, 1% lang yun. So, Ay, management fee. oo. Pero ito, 7.2. So, kung ang target natin 7.2, tapos pamabawasan siya ng management fee na 1%, parang yung total mo, yung net mo is 6.2 pa din. So, mataas pa rin yan, ma'am. Compared dun sa regular na savings sa bangko. Oo. Sir, medyo focus tayo sa promo, no? Promotion itong voluntary pension booster, no? Ano bang kaibahan nito sa mandatory at saka sa voluntary? Ay, gaya nung nasabi ko kanina, ma'am, dun sa enrollment, pag sa mandatory, ma'am, automatic yung enrollment doon kasi pag nagbayad ka ng 20,000, automatic na enrolled ka na doon kasi yung sobra sa 20,000 na MSC, mapupunta na doon sa may SSS mandatory na pension booster account. Tapos doon sa voluntary naman, ma'am, sa enrollment,
So, pwedeng sumali dito yung lahat ng members nga yung sinasabi natin kanina. Tapos, pwede sila ditong maghulog once na makapag-enroll na sila. Kahit magkano, 500 yung minimum. Minimum, no? Oo. Tapos, sa benefit, ma'am, ang kaibahan nito, yung sa mandatory My SS Pension Booster, pwede nila yung makuha sa retirement nila, yung sa final benefit, either retirement or total disability. Tapos kung sakaling mamatay si member, pwedeng makuha ni beneficiaries through death claim, yung mandatory. Pero so iba pa sa, yung death claim sa SSS, iba pa yun. Yes, ma'am, iba pa. Ang ano lang diyan, ma'am, doon sa mandatory, ang option kasi ni member diyan, pwede yang i-pensionize, pero sa ngayon, dahil wala pang nakaka 100,000, pag less than 100,000 kasi yung naipon mo dito sa mandatory, ibibigay yan sa iyo ng lump sum. So, ang target natin, 2025 pa yata magkakaroon ng higit sa 100,000 para ma-pensionize. Ayos. So, tapos dun sa voluntary, ma'am, yung binabanggit ko sa inyo kanina, yung kagandahan nun, for emergency cash needs, pwede siyang ma-withdraw. But ang ano lang natin, gusto natin na para ma-maximize nila yung benefit dito, at least 5 years yung membership nila. Siyempre, ang konsepto nito, savings Hindi savings, naman, tama. So, hindi naman natin ini-encourage ka agad ng mga members, i-withdraw mo na kaagad, di ba? Siyempre, ang konsepto mo, makaipon, magkaroon ng dagdag na benepisyo, di ba? Tama, sa retirement. Para sa retirement. Wag mo nang i-withdraw muna. Tama. Pero may holding period to, di ba? Yung voluntary, ma'am, wala naman siyang holding period. Okay. Inaalaw yung withdrawal pag less than 1 year, pero mga emergency cases na kunyari, meron kayong malubang karamdaman, tapos na-repatriate kayo sa ibang bansa kung OFW, tapos nawalan kayo ng trabaho, yung unemployment benefit. So, pwede nyo po yung makuha kahit na 1 year pa lang yung inyong membership sa programa. Pero yung binabanggit ko kanina, Ma'am Vanchi, kung kunyari less than 5 years, kunyari nasa 1 year hanggang less than 2 years yung membership, 60% ng kita yung pwedeng makuha ni member doon. So, laki Kung 2 years hanggang less than 3 years, 70%. Tapos 3 years hanggang less than 4 years, 80%. 4 years hanggang 5 years, 90%. Tapos, kung 5 years, 100% na yung gusto ko yun 100%. Doon tayo sa 100%. Doon tayo sa 100%, syempre, sir. Uy, sir, may question dito mula kay Faith Marie Yade. Good morning po. Ang binayad ko monthly is 4,200 po. Automatic po ba mapupunta sa WISP? Yung 1,400? Siguro nasa mandatory pension booster siya, sir. Yes. Kagaya nga nung binabanggit natin kanina, Ma'am Vanji, yung 4,200 kasi, yung kabuuan na contribution sa SSS, lalo yung nasa maximum siya nagbabayad yan yung 4,200. Yung 2,800 dyan, mapupunta dun sa regular na SS program. Tapos tama si ma'am, yung 1,400 mapupunta yan dun sa mandatory. Ito yung mga employed, no? Mga employed. Pwedeng employed, ma'am. Pwede ring self-employed, voluntary, OFW, basta nagbabayad sila dun sa higit sa 20,000. Correct. Limit po ba na contribution sa My SSS Pension Booster for 1 year? Yung ma'am, linawin natin yan, dun sa mandatory, dahil kasabay siya binabayaran ng sa SSS, specific siya dun sa bracket natin So ibig sabihin, kung magbabayad ka ng 4,200 dahil yun ang maximum natin, yung mandatory na may SSS pension booster natin hanggang dun lang sa 1,400. So yun yung limit niya. Pero dun sa voluntary na may SSS pension booster natin, wala yung limit kahit na magkano ang ipon mo dito, kahit na actually, meron tayong member dito na nakaipon na ng 10 million. Isang account lang yun. So, malaki yung kinikita niya dahil malaki yung pera niya. Naku, may mga kilala pa nga ako, mga family of doctors. Naku, nag-invest na rin po sila dito. May mga OFWs na rin nakisali rin dito sa My SSS Pension Booster namin. So, kung may mga sobra kayo dyan, naku, dito nyo na po isali at ipasok sa aming My SSS Pension Booster. Okay, mula kay, sir, direct. Trixie Cortez Tayap. Hello po, ask ko lang po yung about sa SSS WISP. Ngayon lang po kami may nag-reflect sa payslip namin ang deduction ng SSS WISP. Ang hirap talagang bagitin, My SSS Pension Booster. Also, hindi din po kami na-inform about it. Mandatory po ba ang SSS WISP?
Yes. Gaya nung nabanggit natin kanina, no, ma'am? Oo. Mandatory yung programa na ito, yung WISP or yung sa ngayon na tinatawag natin na mandatory My SS Pension Booster. So, pag kayo po ay sumasahod ng higit sa 20,000, automatic po na meron na kayong mandatory My SSS Pension Booster account. Bali, dalawa to di ba, sir? Explain nga natin kasi siguro nalilito sila. Ano ba ito yung My Pension Booster, voluntary, at saka mandatory? Paki-recap natin. I-recap natin para dun sa mga bagong viewers na So, yung mandatory My SS Pension Booster, yan po yung kasama na binabayaran ng regular na SSS program. So, kung nagbabayad po si member sa maximum na 4.2, yung portion po doon ng 2.8 mapupunta sa regular na SSS program. Tapos yung 1.4 po mapupunta yun sa mandatory My SS Pension Booster. Tapos yung isa nating programa na voluntary. So kahit anong bracket po kayo, 4,000 man kayo naguhulog dun sa minimum or nandun kayo sa maximum, pwede kayong magdagdag ng inyong ipon gamit itong voluntary My SSS Pension Booster. So minimum po na contribution yan is 500 lang. Walang limit, walang tayong limit. So, pwede silang mag-ipon kahit hanggang magkanong halaga. Sir, paano yun? Di ba sinabi mo kasi, monthly ba dapat naguhulog sa voluntary pension booster? O kung kailan lang siya makakaipon, pwede siya magbayad from time to time? Dahil voluntary ito, Ma'am Vanji, anytime pwede siya magbayad basta meron siyang naipon. So, pwede nga yung daily, pwedeng monthly. Talaga? Pwedeng weekly, or quarterly, or yung iba, ang ginagawa, buo. Nag-i-invest agad ng malaki. So, ganun. Tapos pag iniwan nila yung pera, sure yan, kikita yan tuloy-tuloy. Oo naman. Drawable pa rin po ba ang WISP Plus or Pension Booster kapag naka 1 year na? Ayun, Ma'am Banji, kanina na-explain natin na yung voluntary My SS Pension Booster, pwede po yung i-withdraw ni member. So, kasi may withdrawal features po yan. So, pero hinihikayat natin yung mga members dyan na i-withdraw yung kanilang contributions pag naka 5 years na sila at least para ma-maximize nga nila yung kanilang kita dito. Kasi pagka less than 5 years, may reduced income. Yung explain natin kanina, pagka 1 year and above, hanggang 2 years, less than 2 years, 60% lang ng income yung makukuha. Pero mainam pa rin. Patulugin mo nga, di ba yun yung layman's term? Patulugin mo lang muna yung pinasok mo, di ba? Invest nila dito, sayaan nilang kumita. Kumita, yung konsepto nga pag-iipon, di ba? Paghahanda sa retirement. Okay? Mula kay Pechi Franceliso, if ever po ba na mag-apply ako sa SSS Pension Booster as a regular employee, pwede ko po ba yun ipadeduct sa company? May magandang question to. Oo nga, ma'am. Sa ngayon, wala pa tayong facility na gano'n. Yung employer yung magpa-facilitate ng contributions nila para dun sa voluntary My SS Pension Booster. So, dahil nga voluntary ito, so dapat si member yung mag-facilitate. Pero maganda yung suggestion ng tinitingnan na natin yan kung paano natin pa-encourage na ma-facilitate nga yung employer. Oo nga. Saan po ba dapat? Sa WISP or sa WISP Plus? Ayan. D. Kung ako ang tatanungin, ma'am, dapat both. Sinasalihan natin na programa. Kung kaya naman natin mag-ipon dun sa mas mataas na MSC, tapos padadagdagan pa natin ng WISP Plus, mas maganda po. Pero ang tawag ngayon dyan ay My SSS Pension. Ayan. Yes. Yun. Mandatory at saka voluntary. Yes. Ayan. Sabi nga, make that move and get that boost. Ayan. Kung old member, kailangan pa po bang mag-register sa SSS Pension Booster? Siguro inactive member siya. Tapos inactive. Ganun. Okay. So, kung inactive si ma'am, i-qualify natin yan. Para dun sa mandatory My SS Pension Booster, pwede siya agad makapaghulog doon kung i-continue na lang yung contribution niya. Kasi walang enrollment na kailangan doon. Kaya yung sinabi ko kanina, kung magbabayad siya sa higit sa 20,000 na MSC. Pero doon sa voluntary My SS Pension Booster, kailangan niya mag-enroll. Pero madali lang enrollment dito, Ma'am Banji. Paano nga ba, sir? Maglalagin lang siya doon sa My.SS account niya, pupunta siya doon sa services menu, tapos i-click niya yung enroll to. Yun. Pero sa ngayon nga, WISP Plus yung nakalagay doon. Pero later on, mababago siya ng voluntary My SS Pension Booster. Once po na maklik niya yon, tapos i-accept niya yung terms and condition kasi may magpapop up doon na terms and condition . Once na i-accept niya yun, enrolled na siya. And then, pwede na siya mag-generate ng kanyang PRN para doon sa pagbabayad ng
kanyang voluntary MySSS pension. Pero kailangan pa ba niya mag-activate as voluntary member? Ay, hindi na ma'am, wala nang kailangang form na fill upan dyan, kung magko-continue lang naman kayo ng hulog. Okay, pero mainam, ituloy niya na rin as voluntary, tapos magpasok siya dun sa ano. Dun sa extra, dun sa voluntary pension booster. Yes. Okay, thank you sir. Mula naman kay Mary Ann Napari Cuevas, pakisagot po. Ayan. Safe po ba ang SSS pension? Gaano po ka-safe ang program na yan? Nako. Safe, kagaya nung nabanggit natin kanina, Ma'am Banji, maingat na hinahawakan ng SSS yung pera ng mga members dito dahil Correct. sinusunod natin yung guidelines nga nung sinasabi ko kanina na safety, security, liquidity, at yield. Yun yung sinusunod ng investment group natin. Tapos, yung pondo dito, ini-invest lang yan sa mga government securities, corporate, tsaka multilateral institution, yung iba sa equities, tapos, and iba pang instrument na aprobado ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Kaya siguradong safe and secure yung savings nila dito. Plus, malaki yung kita. Oo, wag ko kayong mag-alala. Ilang taon na po ang SSS? Subok na yung SSS pagdating sa ganyan. Kailan celebration natin direct? September 1, pang ilang taon na natin? 67. 67 years na ho kami. Nako, definitely, may forever po sa SSS. Huwag ho kayong mag-alala. At alagang-alaga po yan ng ating mga fund managers na experts ho dyan. Okay? Mula kay Aurora de la Cruz Pascual. Ask ko lang po, magkapareho po ba yung WISP at pension booster? Yan na. Hindi, para hindi malito yung mga members natin, kagaya nung nabanggit natin kanina, ma'am, yung dalawang retirement savings scheme ng SSS, yan yung dating WISP at WISP Plus. So, pinalitan natin yung pangalan niya na MySSS Pension Booster. So, huwag po silang malito doon. Sa ngayon po, binago lang natin yung pangalan ng programa para mas madaling maintindihan, Kasi nga, yung WISP, medyo abbreviation siya, pero pag binuo mo siya, Workers Investment mahaba Tapos mahirap pang bigkasin. So, ito, aligned na dun sa program natin, mas madali siyang intindihan. Kasi pag sinabing pension, alam natin na SSS yun. Tapos, yung product natin is retirement pension. So, pag sinabing pension booster, pangdagdag dun sa Correct. Retirement pension. Kumbaga, bago na ho ang screen name ng WISP. Ito po ay My SSS Pension Booster. Yes. Okay? Uy, sir, medyo mahaba ang tanong ni Sir Felic Mani Manongsong. Guaranteed po ba ang 7.2% nakita sa SSS Pension Booster? Sir, nagbayad kasi ako ng buong taon ng contribution ngayon 2024. Lahat ba ng inuhulog ko po ba ay papasok na sa SSS Pension Booster? Ay, yung guaranteed na 7.2, siya, target natin. Yun. Pero, Actually, hindi allowed gamitin ng guaranteed. Oo, diba? Sa tama. financial investment. Tama. Target ang tawag yes, dyan. 7.2. Oo. Pwede hong mas malaki. Sa 7.2 yung ma-achieve natin dyan. So, basta nandyan lang po yung range. Yan po yung kagandahan nun Meron tayong target Kasi pwede kayo mag-invest dito kasi ito yung target namin So, malaki. Target. Tapos yung sa isa niyang katanungan, kung lahat ng mga contributions niya napupunta dito sa SSS Pension Booster, so i-qualify natin yun, ma'am, Kasi kung maghuhulog siya ng contribution sa SSS, part doon mapupunta nga doon sa regular na SSS program kung nagbabayad siya doon sa maximum. Tapos yung ibang part noon, yung higit sa 20,000 MSC, mapupunta dun sa mandatory MySSS Pension Booster. So, ganun po siya. Parang lang yan Kunyari, regular member ka na. So, with honor ka na. Okay? Target mo maging with high honors. Diba? Ganun lang yan. So, ile-level up mo lang yung honors mo. Papasok ka ngayon sa My Pension Booster. Tama. Voluntary member po ako. Kaso, nag-stop po ang paghuhulog ko kasi nawalan ako ng work, ng tumama ang pandemic sa atin. Until now, hindi pa po ako nakapaghulog. Pwede po ba akong sumali sa pension booster? Doon sa pagsali sa pension booster, kasi nga itong programa na to pangdagdag lang doon sa regular na SS program natin, So, pwede siyang sumali dito kung sakaling naghuhulog din siya doon sa regular na SS program kasi required yun Yan yung basic safety net natin, Correct. yung pinaka-main product natin. So, itong My SS pension booster, pangdagdag lang ho ito. So, ulitin natin requirement diyan, ma'am, kung magbabayad si member dito sa voluntary MySSS Pension Booster, required na meron siyang hulog sa current month ng regular na SSS program. So kung employed naman yung member, at least may hulog yung employer niya sa regular na SSS program within the 3 months period yun.
kunyari ngayon, June, dapat yung employer niya may hulog na at least one from March to May. Oo, pero kung individual, like self-employed, voluntary, OFW, kung maghuhulog sa voluntary may pension booster, dapat may hulog siya sa current month ng Oo. Regular na SS program. Maganda rin na Dapat i-boost mo sabay rin, talaga yan sabay. eh. Sabay I-boost mo kasi din yung boost na ito eh, regular na contributions. Oo. Tapos booster, Yan, booster, yan, dagdag. dagdag. Yes. Oo. Ang seafarer po ba na active member ay automatic nang kasali sa My SSS Pension Booster? Ay, yes. Kung sila ay sumasahod ng higit sa 20,000 na MSC. Pero yan, dahil seafarer yun, tingin ko, ang sweldo niyan higit sa Mas malaki pa. 20,000. So, automatic po na meron na silang agad na mandatory may SSS account. Pero kung gusto pa ni Miss Jennifer na Dagdagan pa. Pwede siyang sumali dun sa voluntary may SSS pension booster natin. Actually, sir, during the relaunching natin, yung may audience tayo mga seafarers, group of mga seafarers kasama ni Commissioner Jesus Sale, no? Interesado din sila dito sa programa natin. Tama. Okay. May mga katanungan pa tayo direct. Ayan, inaayos lang po. Mula kay Edgar de la Cruz ulit. Okay. Follow-up question ni Sir Edgar. Pwede po ba over-the-counter ang pagbayad ng SSS Pension Booster? At pwede po ba enroll ako ng wife ko as voluntary SSS Pension Booster? Naku, siguro OFW si Sir. Oo. Ano mong Banje, no? Anytime pwedeng magbayad dito sa voluntary may SSS pension booster, no? Basta yung requirement kanina na meron siyang hulog sa current month. So, yun, pwede siya magbayad sa any SSS branch natin na may tellering facility or dun sa even dun sa website natin, 'di ba, meron tayong online facility ng pagbabayad. Tapos pwede rin yan sa mga collection partners natin, local man po man o abroad. So, pwede silang magbayad. Yun nga, paano ba, sir? Mag-access pa ba siya ng My.SSS account niya? Paano? Kung gusto niyang gamitin yung online platform natin, yun, maglalagin siya dun sa account niya, whether sa web yan or mobile app, tapos pay yung PRN. So, lalabas dun yung mga natin, payment partners natin. Payment channels. Payment channels. Tapos dun, pwede po silang magbayad. Pwede yung pwedeng i-bank account or credit card, meron tayong facility dun, alam ko. Ay, madali sana sumali sa pension booster kung pwede na siya isabay na i-deduct sa payroll na employer. Naku, magandang suggestion. So parang nasuggest ko kanina. Kagaya ng MP2. Okay, sir, reaction. Yun nga sa ngayon, wala pa tayong facility para i-accommodate ng employer yung So, i-develop pa yan ng natin, ng IT. Kasi ngayon, di ba, pag magbabayad tayo ng contribution, PRN based siya. Kasi gusto natin real-time yung pag-post ng contribution. So, yan pa po yung mga tinitignan natin para ma-accommodate yung acceptance ng employers. Yes. Kakaiba po ba ang hulog ng contribution ng WISP at pension booster? Halimbawa po ako, voluntary contribution ko po ay 700. Maghuhulog pa po ba ako para sa WISP at pension booster? Ayun na. Ayun, ma'am. Gaya nung nabanggit natin kanina, na magkakahiwalay na programa ito, no? Doon sa regular na SS program, dahil 700 yung sinasabi ni ma'am, malamang naguhulog siya around for 5,000 or So, nandun siya sa minimum. So, wala siyang contribution para dun sa mandatory may SS pension booster natin. Kasi nga, yung may SS pension booster natin na mandatory, para lang yan dun sa naguhulog sa higit sa 20,000 MSC. Pero maganda yung intention ni ma'am na gusto niya maghulog din dun sa voluntary na pension booster natin. So, pwede po yan. Minimum po niyan 500 pesos lang. Pwede na siyang magdagdag. Pwede niyang isabay yung payment niya kasabay nung pagbabayad niya dun sa regular na SSS contribution. Yan. Congratulations sa inyo, Ma'am Helen Eguia. Advance congratulations. Isa ka na boosted member. Kay the Jerry Patricio, doon sa WISP Plus Voluntary Pension Booster, merong burial claim benefits. Kapag namatay ba ang member, ibig sabihin dalawa na ang burial benefits ang makukuha ng family ni member? Yung binabanggit natin ma'am kanina, yung benefit o yung makukuha na kabuuan na benefit dito sa voluntary MyS pension booster yung kabuuang naipon ni member, kasama yung income. So ibig sabihin kung mamatay si member, lahat ng naipon niya kasama ng income ay ibibigay dun sa kanyang beneficiary. So yun po yung okay. So hindi siya defined benefit as a funeral benefit. Yes. Okay. Pero at least ma'am, 'di ba, yung naipon niya,
may iwan doon sa family niyo. Oo. Buo pa. Buo. Ng buo. Ibibigay po yun ng buo. Hindi lang nakapeg sa 20,000, no? Yes. Oo. Mula kay Rich Agustin, magre-reflect po ba ang yearly dividends ng pension booster? Ay, magandang Actually, question. ma'am yung investment income, yun yung gusto natin na term na gamitin dito, no? Yearly nga po yung pagbibigay natin yan, ano? Tapos nakabase yan dun sa rate na idineklara ng SSS. So, Okay. no, last year, ang naging investment income natin is 6.97% para dun sa voluntary MySSS pension booster. So, Pagtapos na po ba maghulog ng 120 months contribution, ay pwede pa rin ba mag-avail ng pension booster? i-qualify natin, ma'am, yan, ano? Kung naka 120 months pa lang si member, at tapos wala pa siyang retirement age, ano, pwede pa siyang magpatuloy ng kanyang contribution sa regular na programa kasama itong voluntary MySSS pension booster. Pero kung tumatanggap na siya ng retirement pension, Ay hindi na po siya pwedeng sumali sa programa. Kasi Ayan. sa ngayon, open lang po siya dun sa mga active na paying members. Pero yun nga, later, kasama nung development ng program natin na kung retired na si member, pwede pa rin siyang mag-invest dito. Pero abangan nila abangan niya yan. Member po ako SSS self-employed. Kaya lang po, nahinto ang paghuhulog ko ng monthly kasi nawalan ako ng work. Okay. Pwede po ba akong sumali dyan sa SSS Booster? Salamat po and God bless. Okay, Oo, sir. Dati siyang member, self-employed, tapos nawalan siya ng trabaho, ano? Tapos ngayon gusto niyang bumalik at magbayad sa, sumali sa Paghuhulog. pension booster natin. Pero yun nga, ang binabanggit natin dito, ma'am, dahil ito ang programa natin ay saving scheme, tapos pang-boost ito ng regular na SS Correct. program, dapat sabay niya yung binabayaran, ma'am. Magbabayad siya dun sa regular na SS program natin, and then additionally, pwede siyang pagbayad dun sa voluntary MySSS pension booster. If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yun lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking shinare today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, i-like mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe!